Praise the Lord, everyone. Praise the Lord, everyone. Kanami sa mga bahanon, mga kauturan, kanina sa mga bahanon nila, ang Ginoo isa, ngalan si Lord Jesus. Sa subong ka namin na talakaro ng kabuhi, apang siyara, unay ka nakabulig, mga kauturan. Sili nga aga, ari naman po sa inyo atubang para magdala sa mensahe sa Ginoo. Mag-atinggo kita. Mga kauturan, kung may Biblia ka mo, abihin nyo sa John chapter 8, verse 12. John chapter 8, verse 12. John chapter 8, verse 12. Familiar sa verse, mga kauturan. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followed me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Let us pray. Amay namon nga Diyos, balaan, kinadayaw ka namon, sininga agamay. Salamat sa imo gugma, imo presensya, sa imo grasya, nga ari kami niyapon, sininga doon, para magdayaw, magkasalamat sa imo amay. Lord Jesus, help me, buligi ako, sininga minsay, nga ako pagkadalaw amay, kakunano amay, ang imo revelation, anong will mo amay, I am willing amay, na mag-submit sa imo amay, no, buligi, imo mga tawang, ari si Pong, sininga agang nagapamate, amay, buligi sa ila mahampan, kung ano ka importante amay, hindi kapulong sila kapuhig, no, Lord, this is the last days amay, ikaw ginang mo dalang nung, no, ikaw ginang imo pindahan at Bible amay, mo ginang mo dalanon sa kapdaw, no, Lord Jesus, thank you very much amay, sa kalantanan, yung mga grasya na ginatag mo sa amin, no, Lord, uligi kami, ngayon sa'yo, amo na hambang, talong mo na mga ikanong will mo, na amo ni Ginoo, ginatag mo sa akin, ngayon sa'yo, no, Lord Jesus, we acknowledge your presence in Ikaga, no, glory to your name, hallelujah. All of this we ask and pray in the name of Jesus, our God, our healer. Amen. Praise the Lord. Mag-pungkaw kita mga kauturan. Sa Ilonggo nagasiling, liwa si Jesus nagpamulong sa ilang na nagasiling, ako, amo ang kapawa sa kalibutan, ang nagasunod sa akon, hindi maglakat sa kadululman, kundi may kapawa sa kabuhi. Sa sining nga sitwasyon, mga kauturan, kagamo sa kalibutan, kinalanong tagitang kapawa, Diyos lang. Ang mga kauturan, maghahatag sa atong kapawa, pero limited, mga kauturan. Sa atong kabuhi, kalabanan, halos, gani darkness. Kung salamat sa nakalabot at sa maturan, nakita ka kung ano ang Diyos sa atong kabuhi. Ang kabuhi, realidad, series of cycles, libot-libot. Ang una, mabunag. Doon ang bata, mabunag, gakama, gatikang-kikang, hasta na mga dako na galakat. Kung magdako na giskwila, so good kinder, prep, kag nakabot sa elementary, high school, kag nakaka-college. Yun mga tigulang, mga pakasawa, mga pamana, tigulang naman, yung mga bata, ang kabuhi sa kalibutan, cycles lang, mga kauturan. Ang kabuhi sa duta, kailangan din malabutan kasi yung kalawigon. Ang pulong sa Diyos, nagambal sa Old Testament ng mga kalawigon sa tuwig sa mga tao sa una mga ginapos sa subong, pinalalangayan. Sa Psalms 90, chapter 10, Psalms 90, verse 10, kahambal ang pulong sa Ginoo, the days of our years are 80 years and 10. And if by reason of strength they be 80 years, yet is their strength labor in sorrow, for it soon cut off and will fly away. Ang kabuhi ta, ang atong edad, kung sundon ng Biblia ng mga kauturan, is karang 60. Kung gaan grasya sa Diyos, galabot 80. Ang kabuhi ta rin edad, ang mo gina. Ang ini nga minsahe ng mga kauturan, makadalo mo sinyo, yung katawag, ini nga spiritual navigator, mga kauturan. May navigator na niya sa kalibutan, diya. Pero nakita, kaya ang spiritual na navigator sa atong kabuhi. Sino ka kalibutan?
Kita ang mga navigators, akong self, mga katuran. Kita yung kadalaya sa akong self, kung kita makadto. Kung gusto tayo makadto yan dito sa dulong, pwede man. Kung gusto tayo sa kasanag, pwede man. Kung gusto tayo sa tunga-tunga, pwede man. Kaya kita yung ang navigator sa akong kaugalingon, mga katuran. Anong name sa navigator? Siguro sinyo, kabalo din, no? Sino di kakwasiman? Mga mananagat? Kabalo na sa tawag ng navigator. Ang navigator, kalabanan niya sa tubig. Ang meaning sa navigator, a person who directs the route of course of a ship, aircraft, or then form of transportation, especially by using instrument and maps. Tao nga nagadala sa isa ka salakyan, pandagat man, sa kawanan o kun sa duta, nga sakayan sa iya direksyon o kun sa iya ruta, kag sa bulit sa mga instrumento kag mapa, mga katuran, ang bagina sa inyo, kita among navigator sa natong kabuhi. May instrumento man kita, may mapa man kita, mga katuran. Hindi pwede mag-delegate ka nga wala kang instrumento. Pwede na. Pwede na nga huwag kang mapa, buwa mo talang, mga katuran. Sang gitugan kita sang Ginoo nga tagaan kita niya nga free will ang mga kabalo. Kabalo tayo mag-choose ano atong gusto. Mga katuran, free will, ginatag niya sa atong kahong kag responsibilidad ang magdala sa atong kaugalingon. Kabati kumambal nila, siling nila ini kalibutan, dutang luwaan. Kalabanan di trouble, kalabanan di problema, heartaches, mga katuran. Kalabanan, bagyo. May nablang ang bagyo nga gamay. Kung bagyo ganing nga dako, nga sobra pa kayo nagda. Pwede kita ka, alam ito buhay na mga katuran. Habas ang kumulo sa Ginoo, in the world you shall have tribulation. Isang mapait na truth. Sa ng tao na mulang sa Diyos sa garden sa Eden, mga katuran. Ari na, kabudaya. Mayo lang, nari ka sa church. Ang imo na bang asawa, tumuluo, napamana mo tumulo kung hindi gani, cruise gauge sa palasano. Pwede mo kasi lang. Pero kalabanan, pala sa makita ko sa church, kung nang ila pamilya di tumulo, may mga gapos din ng problema. Dahil tayo lang ang joy o kalabanan, hindi problema. Kung mo subong sa sitwasyon sa kalibutan, ka-report, kapan ba na doon, kung sa pangan lang, kung sa boxing, ka-corner, doon dead end na ba na sa kabuhi, ka-budlay, kita nyo sa kalibutan na mga suicide ng mga tao. Tungod dead end na sila kabuhi, mga turan. Kaya sila kabuhi, kaya sila instrumento, kaya sila mapang, hindi sila magwa. Mga katuran, sa atong pangabuhi, dapat natin mahangpan, life is difficult. No, amen? Kabudlay sa pagkabuhi. Pero salamat, tayo kita sa Diyos. Mahagan-hagan. Ang kabuhi, agi mo lang yung kasubo, no? Katapusan, kalipay. Dari ka kabuhi tayo sa kalibutan, isa ka pait. Apang lauman tayo, ang kabuhi nga wala sa katapusan. Everlasting, nakasadya. Mga katuran, nakasadya ka tayo, birthday guro. Pero gasto man. No? Kasal, sadya. Ito gasto-gasto, hindi no? Isang iba na pangutang, puro pangutang. Para lang sila kasadya, mga katuran. Puro ari kasadya, kalabuton kayo mga katuran yan. Hindi niya utang. Hapat sa Diyos, kung kita, matinumanin, mga katuran. Amen? Amo sini ang atong kabuhi, hindi permis mo, siling walakat. Aapang salamat sa Diyos, nga ang grasya yan nagatubod sa aton mga katuran. Kung lang grasya sa Diyos ako, ano lang kabuhi ito kadaliso, kada ang problema ni. Problema sa aton pamilya, kung isang kabataan pa, mga tiga pa, tikuyan pa, galaan lagi. Pero tungkol sa grasya sa Diyos, natuduan niya kita katawa nga, ang imo kaaway, hindi mo nga hiwag pa. Dala ni Pastor, sa nangyayag sa mo. Sinyo kita layo na din. Ibigin na. Kaya kung nag-buyaya mo sa imo, nag-aboy pala yung mga tinaga, i-bless mo pa sila. Kaya mo niya gusto sa Diyos, mga katuran. Kaya kung hindi kami mo, hindi kita kasulog sa ganariyan sa Diyos. Mga katuran. Part sa aton kaluwasan, na kita maging pasensyoso. Kaya hindi ba lang kita matagdaan, kaya sa mo lang mabuta, matagdaan kita.
kung ang ato paglingon, kabayan, taapang sa pulong sa Diyos, love your enemy. Mga katuran. Amen? Sino na nakaibo sila sa aton? Ano, brother namin, ibo po namin gali. Praise the Lord, nga kaya. Kaya ang iba niya, hindi niya kaya mo. Ang iba niya, ang matangapon ko lang. Tsak to man. Hindi mo gano'n mo. Kami ko, do siya gining nagdaling na sa mga ko din. Nakabra mo, siya gining itawo ta. Puro salamat sa pulong sa Diyos. May guide yun na. Kumakapon mo, mga katuran. Sa bisan may kabudlayan, may promesa ang Ginoo para sa iya makanakan. Kag ang Diyos, mga katuran, mabulibigugit sa aton. Sa time sa ginawaton, siya aton nga provider. Sa time na kasubo, siya ang comforter. Sa time sa malatayanon, masakit, siya ang aton nga healer. Kaya ang Diyos ta, God of everything. Why nakita pa yung taon sa Diyos? Kaya ang Diyos kasalan sa atong kinalangong ng katuran. Kung isa gani, kinatuyo ka ng aton, ngayon pakamuyo ka, araw na kinasabag na sa Diyos. Kaya ang Diyos na mga turon niya, mabiyuligon, mapinalanggaon, ang tanan. Araw na siya, wala na taping taon sa Diyos, mga turan. Praise the Lord, hallelujah, praise God. Ang isang navigator, nagagamit sa mga instrument, samtang siya na nagadala sa iya nga sa lakyan, may ara sila nga mapa, chart, kumpas, chronometer. Ang chronometer ang isang time clock sa dagat nga mabala kung saan ka makabot sa isa ka port. Subong ka-advance na gid sa teknolohiya, gagamit na sila, ibang gagamit na GPS. Hindi na gid na magtalang ang barko kundi sa makanto. Kami GPS na. Pati ang bagyo mabalaan na kundi kadto sa una, wala na balaan niya. Balaan na yun. Sa una sa mga daan. Kung lumadjus na ang lumadjus na bagyo ni Gunoy. Ay gali po gada. Alam ko salamat. Subong damo na teknolohiya na mabalaan na via satellite. Isa ka instrument na nag-guide sa imo, nag-determine sa imo lokasyon, sa nag-hatag direksyon kung diin ka makadto mga turan. Sa una, sa wala pa na imbento ang instrumento sa nabigit sa kalibutan, kadamo sa mga tao na nagdala sa pinangasalakyan sa ilang barko na wala nakabalik. Sa una, sa mga late 1600s, 1700s, 1800s, ang kalabanan, kinanagabigit siya, ang British, ang mga Europeans, kita nyo si Magellan, nagbibigit siya pakatod sa Pilipinas. Sila mo nang ilaya, hilig sila sa mga navigasyon. Pero antes na makalapot, kadamo sa mga problema ang ilang okon. May lain, chimpo, nagalapot sila sa hindi nila kaladtuan, kay tungod wala sila sa navigation ng mga instrument. Sa ilang mo sini, madamo nga sa kayanan na nagatalang. Hindi makakadto sa gusto padulungan, kakalabanan, hindi na makapuli, kay tungod wala sa mga weather forecast. Sa una, kalabanan, maabdan sa lain na chimpo, mabasko nga hangin sa bagyo, kag ma-destroy sila mga katuran. Pero salamat sa atong kabuhi bilang mga tumulo. Salamat ang Ginoo naton wise kag faithful mga katuran. Wala niya kita gibutan sa kalibutan na without guide mga katuran. Kada isa sa ato may guide. Kung ano imo naton sa sini nga kalibutan mga katuran. Kita bilang na spiritual navigator may magamit kitang instrument. Amen? No, saan ito nabigay kita sa siningang kalibutan, may instrumento kita na para sa iya, para sa tumulong sa Diyos, nga hindi matalang. Mga katuran, ini ato dapat gamiton sa adlaw-adlaw, kaglabi na ko kita nag-aatubang sa mga medyo ng sitwasyon. Ano sini? Ano yung nga spiritual na nagiton natin kinalanon sa adlaw-adlaw ka nga pag-atubang sa Diyos, pag-atubang sa siningang kalibutan, mga katuran. Ini mga guide na para hindi kita magtalang. Ay no, damo nga kamo balaan, damo nga kamo instrumento sa inyo kabuhi, mga kung paano kamo i-guide sa sinakang instrumento para hindi ka magtalang maturan. Ay no, kabulong mo sila. Ang isa, amo ang importante, pulong sa Diyos, mga katuran. The Word of God, kaysa Psalms chapter
119, verse 105, Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. As the Psalms chapter 119, verse 133, Order my steps in thy word, and let any iniquity have dominion over me. Mauna, ang pulong sa Diyos lang para sa aton nga tiglan, makaturan. Kung di na makato, ang pulong sa Diyos ang mong ginagagay sa aton para hindi kita magtalang makaturan. Kung wala ang pulong sa Diyos, anong buwak na sa wala ka sa kamaturan, na atong kabuhi, ano yan? Ako sa wala ko sa kamaturan, kabuhi ko yung kalye, standby, laban ka gamit ko standby sa tiners balay mo. Bago na tinir-repare ka ng oras ito, ginasindihan sa kumulungkan mo. Kasi huwag ka pero dito sa kalye, ay kanami, standby, yamuhat. Kaya wala ya, guide ang akong kabuhi sa nato ko sa kalibutan, mga katuran. Kung dito ka sa kalye, tama makita mo ito, wala yung tutulos. Kung salamat, kung sa mga lugar, may nakalabot ko sa maturan, ay nag-guide sa akin para makita ko ano ang truths sa kabuhi, mga katuran. Ang pulong sa Ginoo, ang labaw sa tanan, na kinaalam na nalabutan sa tao dito sa kalibutan. Kabati ka muna kalabanan ka, may nag-ibo sa mga inspirational ng mga books. Nababantog na sila, gusto tuod na. Ang ilang ikuan, Bible na. Latawon mo na ang inspirational nila. So, nga mo kami, no, maka-meditate ka. Pero, kung buka yun na, na sa Bible, ang ilang ikuan, Bible, mga katuran. Yan, dumang-dumangan lang nila. Pero kung kita yung mabasa sa pulong sa Diyos, yung pure, walang puwing. Kaya iba, dami na puwing nga nila, gapatalan pa. Pero kita yung mabasa sa Bible, nakita agad, pangayon sa Diyos. Isang kaalam mo, anong gusto rin pure media, nasa burang media, pulong sa Diyos, mga katuran. Sa libro sa Proverbs, sa atong hindi mabasa, kanami kapapuslan, ang pulong sa Ginoo, na naghahatag laygay, ang Proverbs na laygay na, sa daw natin mo, sa pagpangabuhin natin, sa kalibutan, pagpangasawa, pag-anak, pagpangabyan, trabaho, pabasahan tagid. Kan kung ato ng sundon, malikaw kita sa problema, mga katuran ka, unnecessary na mga mistakes, mistakes atong kabuhi. We can't go wrong kung ang Biblia, ang pulong sa Diyos, atong pagkasundon, mga katuran. Kalabanan din nag-kubol sa mga young people, matawag na bilang affection, ang mga tawag ng mga maluya ka na, luya, ang pagkakumulo is ang mga mabigay ka na, para lang sa ginagigugma. Ang isang bulan si Samson, ang Diyos, aram siya kaboy kompleto na tungkol sa isang babae na ang balsam niya, ginikanan niya, may waiba lang babae di sa ato, dito kang hindi siya magpati. Hindi ko tanong ba siya pagsuti ka ulo mo? Hindi siya magpati sa pulong ng Diyos ang buhaya na wrong sa decision ng mga katuran. Nalay guys, sa mga ako kagi mo ko gugma mo, kada isa kada di sa atin gugma, pinapagi kita gugma, kaya Diyos na gugma ng katuran. Kapatsagan ko ba mga gugma, tanganimuhon mo, para luyag na sa simo, makuha mo yung buod, mga katuran. Tani mo, mula di muhon ka sa Diyos. No? Ang masugod sa Diyos kaya mo ni, kaya gugma man, tanganimuhon mo. No, tani mo na ang ginuulo at ipalipay din sa atin, no? Kaya nagigis kalimbihan mo, imuon na para lang sa kalibutan, mga katuran. Kagsundong tayo hindi kayong author, sinisang Bible, Diyos, mga katuran. Kag siya ang establish sa mga laws of nature, kag spiritual law diri, kag salamat nga kita kag revelation sa Diyos. Sabad daw kami mo para hindi kita magkalang mga katuran. Dapat magbasa kita Bible. Ang lawag na. Kung hindi ka mabasa, ulong na balik-balik mo lang yapon. Ang revelation sa Diyos kasunod sa balik-balik na pagbasa ng mga katuran. Matingala ka lang nagbabasa naman ni. Kapag basa ako sino nakinaw. Kaya sa dalahin mga basa, hindi ko malibili mga katuran kung anong gusto niya sa imo kabuhi. Mga katuran, iba sa ulo nilang Bible, pero wala revelation.
Kaya nilang ikaan, ibigyan pulong sa Diyos. Mga turan. Tapos sa iba, mas may ibang basa ka din Diyos, kaya pinapabalik-balikon. Pulong yan ang kasawa ng Diyos, inaway na nagirang na pulong sa Diyos siya, hindi ka na. Mga turan, sa Psalms chapter 119, verse 97, Oh how love I thy law. It is my meditation all the day. Ibugmaon ka ang pulong sa Diyos, kung malalungan ka sa bugos nga Allah. Ang law ang pulong sa Diyos. Mga turan, at tumingan mo sa ganda, i-meditate ka. Pamalalungan ka ang pulong sa Diyos, mga turan, mga ganda. Sa sining nga kalaing nga kalibutan, mga turan, ngayon tayo sa padulungan niya. Ang aton nang giniyatsansay, ang rapture. Kung mabilin kita sa rapture, wala naging kita tsansa. Mga katuran, kalain, kahuribol, ang ISIS, wala? Ang gulo sa mga unbelievers, sila yung believer ang hindi Muslim. Ang Muslim niya believer, sila yung hindi, ang believer ang hindi Muslim. Yung Christian ka to sila, ang believer ka. Hugot ulo mo, bata, laki, gamay, laki. Why, horrible siya kalimutan, mga katuran. That's why, katulad, hindi nga mapa na naghahatag direksyon, especially kung kita nagatalang sa atong galanon. Kung kita nagaduwa-duwa sa mga likang na atong dapat mo ang mga katuran, i-check ta, pero taliwat, balik kita sa pulong sa Diyos. Pag ini, kaya niya ang pulong sa Diyos, ang mapa, pinaka-importante kung kita naglalibigay sa siningang kalibutan, mga katuran. Kadua, grabe yung power, prayer, mga katuran. Kung nabasa ka Bible, kung kulang ka prayer, hindi ma-balance. That's why prayer, importante ka niyang balikas ko gina, prayers ang tugad, ang mga pagpangamuyo, importante din. Kung kita pala pangamuyo, kag permi na katawag sa Ginoo siya, malapit sa ato. So na, sa Psalms 145 verse 18, The Lord is nigh unto all them that call upon Him, to all that call upon Him in truth. Kung katawag ka sa Diyos, ara ka sa. Kung purmi ka katawag sa Diyos, pamilyar yung imo at imo. Praktikal. Sa gobyerno, kung di malapit sa mayor, laban, regular, pamilyar mo, buti mo, lapit ka sa pabor, sakto na yan. Kaya vice mayor ko, hindi ko to regular, lapit sa pabor. Pero sa Diyos, mga katuran, kung purmi ka katawag sa Diyos, pamilyar ang tingog mo sa iya, mga katuran. Kag lapit ka sa pabor ng Diyos. That's why kung mapangamuyo ka, kung pamilya ng tingog ninyo sa Ginoo, di ba ka namin ang pangamuyo? Do ara kita Diyos ay matunggan. Kaya ba sa Diyos ang palapit ka mo, kaya mapalapit ng Diyos mo. Kung pamilya ng Diyos sa atong tingog, sa inyo tingog siya, hana ka lang ka sa iyong ginapangayo, hatagin. Kaya pabor mo, ara na sa Ginoo. Ikatlo, be sensitive to the Holy Ghost. Kalabanan sa ato na, deny ka lang yung Holy Ghost mo. Kada isa sa ato may Holy Ghost, mga kauturan ng Holy Ghost, among isa sa mga importante sa kabuhay sa tao. Kaya ang Holy Ghost, among magkapabaylo sa atong lawas na madunod, sa hindi madunod, lakad ng malapsyon. Kaya ang Holy Ghost, among zeal, silyo, sa atong kabuhay, nga once mag-rapture, ang wala Holy Ghost, hindi maka-rapture mga tunan. Matandaan lang sa Diyos kung mapag-rapture kung may Holy Ghost ka, mga katuran. Salamat sa Holy Ghost, ating mga nakarisip Holy Ghost, nga mo Lord Jesus Christ, bisin si Pig, siya living. Kaya kung isa ang Ginoo, nag-respect, isa hinay, ay dapat be sensitive. Tamang pa mo na be sensitive sa Holy Ghost kung ikaw pala pangamuyo, kung ikaw pala basa sa Bible, mga katuran. Kaya mo mabalaan kung anong ginatawag ng Holy Ghost. Mga katuran, kita yan, kalabanan sa aton, makareceive ng Holy Ghost, okay na. Kung ang Holy Ghost, ang muna mag-guide sa aton, matinala ka lang akong isa sa sinang lugar, kung hindi ka comfortable. Mga turan, kay Holy Ghost, nagabutang na sino nga, hindi ka da, sa sinang lugar kay malaki, da.
mga katuran. Be sensitive. Sometimes narap kita sa mga sitwasyon na atong minatubang, nakalipat kita na we are Holy Ghost filled people, mga katuran. Meaning ang Ginoo yari nga nagapuyo sa aton heart. Kung himuon ta nga permi kita aware, nga yara ang Holy Ghost sa aton magiging pamilya kita. Labi na gid sa mga minister, sa naga-Bible study. Kung ikaw mo ang Holy Ghost, gid ang mong ilinyo, hindi ka mo mag-lead sa inyo lang kagalingon. Ay, sa ulo mo rin. Balaan ko rin. Antes ng Bible study, ilang tawag ko ang leading sa Holy Ghost. Kaya Holy Ghost mga katuran, ang mga mahibalo kung anong sitwasyon sa inyo ay Bible study. Kaya kapalo sa sitwasyon, di mo aswas ka lang tayo Bible study, kakalayo sa iyong sitwasyon. That's why, kung kita nag-Bible study, prayer meeting, o mga ikaw nag-leader, be sensitive sa Holy Ghost, mga katuran. Kaya isa makibot ka lang. Ang iya na ginabatsa, sunog isibo ginahambal. Kaya ang ulit sa Holy Ghost, sa mga ibugin tungan, mga katuran. Kapat, putantin sa aton, seek godly counsel. No? Laygay, kalabanan sa aton, di ba? Simulang kapati, laygay. Hadlong palapit sa pastor, kay laygayan. No? Importante, sa Proverbs chapter 20, verse 18, every purpose is established by counsel, and with good advice, make one, mga katuran. Mayugid nga mga ayog italagay sa atong pastor, sa mga workers, mga elders, mga katuran, mga tumulong, nga nakita ka nga puno sa Holy Ghost, mga katuran. Sa kabuhi, ang desisyon, hindi ka mag-desisyon sa ato ng kagulingon. May mga elders, kita nga nagdugay sa sining nga kalibutan, nagdugay sa sining nga pagkalagdan, kadamo na sa mga trials na gaabot sila kabuhi, damo na wisdom nga ilan angkon. Kung may mga problema kita, doon na hindi natin maintindihan, may pastor kita mga laygay, may mga elders kita mga laygay, kita mga works, hindi kita muya. Sa aton kahuya-huya mo, tutandaan ka sila nagigaan ng part sa Ginoo nga maging counsel sa aton. Mga tuhan, iba nubit ba nga mga elders, kita may edad na nahuya ka, apang sila gigaan niya sa Diyos nga maging minister sa aton. Mga tuhan, so importante gid ang counsel sa basta kalagad ka sa Ginoo, mga tuhan. Kalima, believe God with all your heart. Sa mga sitwasyon, hindi magduwa-duwa. Tuhuin ang Diyos. Hindi magdula, maglaom. Sino makapunin sa aton? Diyos man lang. Wala naman sa iban. Diyos lagi nga makapunin sa aton. Wala sa iban, mga katuran. Sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Salin sa Diyos, tuko sa Diyos, kaya mo dalang noon ang mag-ahatag sa direct sa maayong sitwasyon mga turan, ang pulong sa Diyos. Dumdumunta, tanan nga butang, maayo man o hindi maayo, para sa ako'y kaayo, sa ilang nagahigugma sa Ginoo, mga turan. Dalong tatanan sa Ginoo, kag saligan ta na siya maalam kag mahigugmaon, siya nakakita kag nakaibalo sa aton mga sitwasyon, mga turan. Kag ang Dios kasarang magbatag sa aton sitwasyon, mga turan. Sa pulong sa ito sa gambal, be not afraid, only believe. Kabati lang mo siya ng story sa isa ka ruler sa sinagog na nangayon sa mulig sa Ginoo nga iyang bata patay. Turabas ang Diyos iya, be not afraid, only believe. Sa atong kabuhi sitwasyon, be not afraid, only believe. That Lord Jesus, mga katuran, maghahatag, magabatak sa inyong mga sitwasyon. Kada isa sa aton na ginadadala ang kabugatan, hindi mag-surrender. Kaya kung sa kalimutan mag-surrender, perde. Mag-retreat, perde. Sa Diyos wala surrender, wala retreat, kundi salig sa Diyos, mga katuran. Mga last, sons of God, march forward. We are victorious people. Dindesign kita sa Diyos, kaya hindi magperde, kundi daog ang basang Diyos, kaya kamuya ibutang niya sa ikaw, kundi
kayo. Hindi mapaminsa ka mo lang ni. Kaya sa akong di remember sa pulong sa Diyos, ang pulong sa Diyos ang matuon. Matuon niya ang pulong sa Diyos siya. Kalibutan niya, pulong niya, paano niya? Wala. Hindi niya tuon ang pulong sa Diyos siya. Tuod mga turang pariyo sa katawan sa Ginoo sa Israel. Sa mga atubang sila sa Red Sea. O ba yung sister to? Nga abi nila did end. Nasa katapusan na nila. Kaya ginalaga sila sa Egyptians. Sa Exodus chapter 14 verse 15. And the Lord said unto Moses, Wherefore Christ thou unto me, speak unto the children of Israel, that they go forward. Mga katuran, sa aton mga ginatubang, kabutayan, sa aton kabuhi, matapos na ito rin imampuan, madamog sa Ginoo, move forward. Hindi kita mapabilin sa mga sitwasyon. Na-pray ka sa Ginoo, nga mo na tani, ayaw na kita ni. Hindi na ka magbalik-balik, kundi move forward ka na. Mga katuran, hindi ka magsalpiti, hindi magpabilin sa sitwasyon ka, mapaguloy, but move forward, for God will move for us. He promised us, He will never leave us nor forsake us, mga turan. Ang bahugina, remember, ang bahugina, we are a victorious people sa ngalan sa Ginoo. Mga katuran, our sins were washed away through baptism in His mighty name, mga katuran. Nakareceive the Holy Ghost, tungod siya ngalan, mga katuran. Ang promesa sa Ginoo, give patungod na sa aton. We suffer, but only for a while. We have the promise of eternity with Him. Mga katuran, hamba sa Ginoo, sulit ko sa inyo, I am the Lord, I am the light of the world. He that followed me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Mga katuran, sa aton kabuhi, ang instrumento ta sa sining kalibutan, amo ang mapa, amo ang pulong sa Diyos, mga katuran. Kung may mga problema kaaray sa atong kabuhi, balik kita sa mapa. Balik kita sa pulong sa Diyos, balik kita sa Biblia, datang makita ang direksyon kung di kita padulong, mga katuran. Ang mapa sa kalibutan, hindi na pagsundot. At ang mapa sa Ginoo, mga katuran, among Biblia, mga katuran. Sa una, mga silos na budayan, maglakat kay wais lang mapa, wala sila guide, mga katuran. Iba kakapatay, iba kakalunod. Tungod, wala sila guide, sila kabuhi, sa ilang patinigit, mga katuran. Sa aton, salamat sa Diyos. Parehas ang una, ara kita sa kalibutan, kakatalan kita, gakalos kita, gagadid-ed na sa atong gabuhi, mga katuran. Puno salamat sa pulong sa Diyos. Nasaligan ta, kaya hindi kita malos. Pag hindi kita magigid, hindi kita makabunggo sa bibig, mga katuran. Kundi may guide kita, kundi kita pakanto padireksyon sa sunod na kalimutan. Ang ato lauman na direksyon, kabuhi na wala si katapusan. Praise the Lord! Hallelujah! Praise God! Salamat sa Ginoo, karami sa pulong sa Ginoo. Thank you, Brother Bong. Gusto ko ang acknowledge ng sa presensya ni Brother Bong. Thank you so much ng goodness sa Ginoo sa ila. Na, naging blessing man sila sa aton. So, dalayawan ng pulong sa Ginoo, no, nga wala ijaya sa rasong matalang to ang kautuang mga katawhan sa Diyos kung nag-follow kita sa mga pangdinhatag sa Ginoo sa aton. Dalayaw ni ng Diyos, nag-worthy siya na pagdalayaw sa siningalaw, pasalamatan sa tanan niya ng goodness. Ha? Ready mo nga magdayaw sa ating Ginoo? Are you ready to worship Him? Ang heart niyo open pa to worship the Lord? Ang wala ng atong pusog, ha? Ang wala ng atong pusog, He is our refuge. Tanang-tanang Brother Bob, He is our everything. So meaning, kung walang Ginoo sa inyo, you are nothing. So, that we realize na without the Lord, nothing. So we have to upod sa Ginoo, no? Shall we all stand? Let's worship the Lord. Tawon pa ang pagdayaw sa mga katawan sa Diyos. Ano sila mag-worship sa Diyos? Sa holy na Diyos na may anak kita. Praise the Lord. Let's worship Him good.
Glory to your name, Lord. We want to honor you today. We want to give you praise. And we want to magnify your name, Holy Father. Glory! Yes, Lord.
in my head.